talk about chest tube. Kita nyo ba siya? Tube talaga. So guys, so for your chest tube question, anong indication nito? So discuss na natin siya para mamaya, dire-diretso na lang tayo. Okay? Ba't ka gagamit ng chest tube guys? Para saan siya? So the main purpose of chest tube guys is for what? Drainage, tama? So guys, drainage of what? Pleural space. Ba't ba kasi, sir, ano dapat ang laman niyang pleural space na yan? So guys, ano dapat ang laman ng pleural space? Normally, di ba dapat may fluid sa pleural space natin? Tama ba? So guys, no, the thing that covers your lung tissue is called your parietal and visceral pleura. Okay? So parietal is the outer and the visceral is the inner layer, guys. And in between that, guys, no, dapat may fluid yan. Kasi pag nag-inhale, exhale tayo, guys, gumagalaw yung lungs, di ba? So guys, no, kapag yan gumagalaw, it causes friction. So nagagasgasan yung parietal and visceral pleura. Kung walang fluid yan, guys, what will happen? So it will cause inflammation kasi maggagasgasan yung tissue. Gets nyo? Pero ang problema rin, kapag nasobrahan ng tubig yan, hindi rin makaka-expand normally yung lungs mo. So mahirapan ka rin huminga and magkakaroon ka ng oxygenation problem. So guys, so again, dapat ma-maintain lang natin ng normal pleural fluid into 10 to 15 ml lang. So guys, ganun lang kakonti ang ating pleural fluid. So 10 to 15 ml only. More than 15 ml guys, ano nang tawag mo doon? So abnormal accumulation of fluid guys in the pleural space. Ano nang tawag mo dyan? So magkakaroon ka ng tinatawag na kapag tubig. Example, nagkaroon ng tubig sa baga. Inflammatory process, di ba? Na disgrasya, penetrating trauma. So guys, no, fluid may accumulate in the parietal and visceral pleura. Anong tawag mo doon? Hydrothorax. What else, guys? Paano kapag hangin? Hangin, guys, yung pumasok sa parietal visceral pleura. So example, nag-rupture yung alveoli. Di ba? The alveoli contains air. So pag yan nagra-rupture, pumuputok, guys, no, it will cause effusion of the air, guys, in the parietal and visceral pleura. Anong tawag mo doon? Magkakaroon ng pneumothorax. Narinig nyo na ba yung mga yan? Sir, ano pang pwedeng mangyari dyan? So fluid, guys, no, hydro if water. Or not only water, but let's say, anong tawag mo dyan? Plasma. No? Pero kapag yan, guys, no, dugo. Anong tawag mo doon? Hemothorax. If blood. So fluid or air lang yung pwedeng mag-accumulate dyan. So ano pa guys? What if pus? Kasi fluid din yung pus, di ba? So example, di ba, you have severe lung cancer. So yung lungs mo guys, no, nagnanana. So pwedeng mangyari yon. I-drain natin using chest tube. What else? Meron kang severe tuberculosis, pabalik-balik. O, di ba? Pwedeng magkaroon ng nana doon sa parietal and visceral pleura. Anong tawag mo doon? So, we call that pyothorax, or in other books, they call that empyema. So, yan yung empyema na tinatawag. Di ba? Mahilig ka ba sa yema? So, yun ang i-imagine mo habang kumakain ka ng yema girl. Di ba? Yan yung nana sa baga. Charot. So, guys, no, tandaan nyo ha, yan ang ginagawa ng chest tube, guys. So we will use chest tube if you want to drain fluids inside the pleural space or air. So pag air, alam mo na, pneumothorax. Pag fluid, depende kung ano yan. Kung plasma, kung blood, kung pus, alam mo na yung tawag. Okay? So this is the next pag-usapan natin. Insertion site. Kasi common din itong lumalabas sa board exam. So guys, question. Kapag ang aalisin air, saan sa tingin mo insert yung chest tube? Guys, air. Guys, tandaan nyo, iba ang tawag dyan, chest tube thoracotomy, CTT. Iba rin ang thoracentesis. Magkaiba yon.
Kaibang procedure. So guys, kapag air, ano bang nature ng air? Imagine niyo. Ang air ba guys, nagpo-float or lumulubog? Oh, imagine niyo. Ang air ba nagpo-float or lumulubog? 'Di ba kaya nga ang lobo, 'di ba, lumilipad kasi air yung nasa loob. So especially kapag yan ay helium, correct? So guys, no, air normally floats, correct? Kaya dahil nagpo-float siya, physiologically guys, if you want to drain air, dapat sa mataas mo siya i-insert para ma-drain siya. Okay? So where's the ideal location? Second to third, ICS. Anterior mid-axillary line. So tandaan nyo guys ha, again, if you will drain air, the word is mataas, second or third ICS, and kapag air, anterior siya. Okay? Kapag aalisin mo or i-drain mo is fluid. So example ng fluid guys, yan, O, plasma, water, blood, pus. So fluids normally settle guys at the bottom, correct? Kasi mabigat or dense yung fluid. So saan mo siya ilalagay guys? So normally, you will puncture what? Saan? 7 to 8 ICS. Guys, and ito ha, tandaan nyo, kapag fluid, sa posterior mo siya i-insert. Mid-axillary line. Okay? Basta air anterior, fluid posterior. Air sa taas, fluid sa baba. Gets nyo ba? Okay, so far do you follow? Chest tube. Yes po. Okay, very good. Next guys, ito pang pag-usapan natin. So chest tube, may tinatawag tayong drainage system. Diba? Or bottle system. So guys, nakakita na ba kayo ng chest tube? Meron yung two-way lang, pero usually ang ginagamit is the three-way bottle system. Gets nyo? So guys, no? Three-way bottle system. So ano yung mga bote dyan sa chest tube na yan? Sa three-way bottle system na yan. So guys, na-imagine niyo, this is your patient's chest. Okay? Umbilicus niya yan. Chest niya yan. Okay. Yan. Hindi yan dede gagalaki siya. So chest niya. Kunwari niyo motorax to. So saan natin siya ipapuncture guys? Sa taas, di ba? This is the puncture site. Let's say for example. Okay. I-drain natin yung lungs ng patient mo. And guys, no, sabi natin, we have your three-way bottle system. So, paano yan, sir? So, the first bottle, guys, which is closest to your patient's insertion site, is what you call, anong tawag mo dyan? This is your drainage bottle. Gets nyo? Drainage bottle. So, guys, no, drainage bottle, ayan. Saan siya nakakonect, guys? Three-way bottle system. So, the second or the middle bottle, guys, is what you call the water seal chamber. Water seal chamber. And guys, no, the last one. Kasi tatlo nga, di ba? Oh, para maalis yung mga laman-laman ng lungs, ano dapat kailangan natin? Lalo kung may mga bara-bara dyan, di ba? Blood clot or yung mga secretions, guys, na mahirap alisin. So what will help, guys, remove those secretions? Kailangan mo ng suction. So the last, guys, battle is your suction control chamber. Nagigets nyo ba, guys? So tatlo yan ha, three-way battle system. We have your drainage. Ayan. The drainage bottle or drainage chamber. We have the water seal chamber or the water seal bottle. And the last is your suction control chamber. Gets nyo ba, guys? So ngayon, let's talk about the normal and abnormal findings sa drainage bottle natin. So guys, no, sa drainage bottle, malamang ang pwedeng makita mo dyan is what? Drainage nga, di ba? So, pwede kang makakita ng fluid or
clots. Gets nyo? So guys, fluid kasama dyan ang blood, pwede rin ang pus, pwedeng water or plasma. Pwede yan. Gets nyo? Sa drainage bottle. The air guys, no, tandaan nyo, hindi mo yan makikita sa drainage kasi malamang, di ba, invisible ang air, gaga. So how do you know guys that the air is being drained properly? Because of the water seal chamber. So guys, tandaan nyo sa water seal chamber, yan, meron niyang tube, no? Yung tube na yan guys is yan yung diretsong nakakabit dito. Nasobrahan ko yung drawing. Tumigil ka dyan. Okay? And guys, this is submerged in water. So guys, no, dahil may tubig yan at may air, ano sa tingin mo yung normal finding in your water seal chamber? Guys, ano yung sa tingin yung normal finding natin sa water seal chamber? Guys, pag may air dyan, anong mangyayari sa tubig? Bubula, hindi. Guys, may air, nilubog mo sa tubig, bubula, hindi. Bubula. Dapat bumula. Correct. So the normal guys finding here is intermittent bubbling. Guys, tandaan yung word ha. It's intermittent. Hindi siya continuous. Intermittent bubbling. And guys, when we say intermittent, no, sasabihin yung pag-rise and fall ng tubig sa paghinga ng patient mo. Pag siya huminga, guys, nag-inhale siya, dapat yung tubig tumaas because negative pressure ng lungs, guys, it will cause a suction effect dun sa tubig, okay? Pag exhale ng patient mo, dapat bumaba yung tubig. Gets mo? So humihinga, akit yung tubig, mag-exhale, bababa. Kaya guys, no, dahil sinasabay niya yung paghinga ng patient mo, magkakaroon ng intermittent bubbling. Sir, hindi ko nakita. Look for tidaling. Guys, again ha, sa board exam, they will use the not so common term. So dapat alam mo lahat yung equivalent terminologies ng isang word. So hindi ko nakita, sir, ang intermittent bubbling, wala ring tidaling. Look for the word oscillation. Sir, wala pong oscillation. Look for the word fluctuation. So, pinakita ko na sa iyo lahat ng pwede mong hanapin sa board exam. Huwag mong sabing walang sagot. Tumigil ka dyan. So, tandaan niyo guys, these are the normal findings in your water seal chamber. So, kung wala intermittent bubbling, look for tidaling. Kung wala oscillation, kung wala fluctuation. Gets nyo ba? So, water seal chamber, dapat nagbabubbles. Gets, sinasabay yung paghinga ng patient mo. Clear ba yon? Eh, sir, anong nangyari? Yung intermittent natin, gentle intermittent bubbling natin, guys, naging continuous bubbling. Ano ibig sabihin? So, pag yung gentle naging continuous, anong ibig sabihin? Ba't kaya bubbles ng bubbles yung lungs, guys? Anong nangyari? Kasi may pumuputok na alveoli sa loob. Anong tawag mo doon? Air leak. Anong tawag mo doon? Gets nyo, guys? So, continuous bubbling, nagkaroon ng air leak. Clear ba yun? Eh, sir, what if? Wala nang bubbling. Anong nangyari, sir? Ba't wala nang bubbling? Gentle continuous bubbling, nawala. Anong nangyari? Number one, baka may bara. Di ba? So first cause, guys, tandaan nyo, of your absence of bubbling in the water seal chamber is obstruction. So what commonly causes obstruction, guys? Number one, secretion. Di ba? May malapot na plema. Hindi guys, escape yung air. Wala tuloy bubbling dun sa water seal chamber. Gets mo? Ano pa? Nagkaroon ng blood clot. Diba? Kaya pala, sir, hindi siya nagbabubbles. Kasi nag-clot yung dugo dun sa insertion site. Hindi madrain yung air. Gets nyo? Or guys, no, pwede rin naman, bakit kasi hindi na nagbabubbles yan? Kasi guys, gumaling na yung pasyente mo. Nawala na yung pneumothorax niya. Gets mo? Kaya malamang, hindi na magbabubbles yan. So number 3 guys, look for what? Lung re-expansion. Which is the best news of all. Pero guys, kung
tawag dyan, kung mag-a-assess ka, you will rule out first. Number one, tingnan mo, may secretion ba or blood clot. Kung wala, doon ka lang mag-suspect na baka nag-re-expand yung lungs. Gets nyo? Or, guys, no, ito pa. How do you confirm lung re-expansion? Paano mo alam na yung pasyente mo gumaling na talaga, wala na siyang tension pneumothorax, guys? Di ba tubo-tubo ito? Gets mo? Sa mga tube-tube, guys, no, the best way to confirm placement is what? Indirect imaging test? X-ray. Tandaan niyo yun, ha? Mapa-NGT yan, catheter, kahit anong klase. Swan-Ganz catheter or whatever catheter. Or chest tube, guys. Lahat ng tubo, including, guys, yung peritoneal dialysis insertion site or tube. So the best way to confirm is X-ray. Tandaan nyo, ha? X-ray. So pag nakita mo sa X-ray, nag-expand yung lungs, malamang magaling yung patient mo. Clear? So that's one of the ways, guys, to confirm lung re-expansion. Clear ba tayo, guys, sa water cell chamber? Clear tayo sa water cell chamber? Oh, number 2.